Pagkakataon na ni Wesley manalo, white siya at ang kalaban niya ay ang pambato mismo nasa home court na si Super GM Bogdan. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman i-analyze natin ang naging laro ni Wesley So sa katatapos lang na round number 3 ng Superbet Chess Classic. Ano na kaya ang nangyari? Pagkakataon na ni Wesley manalo, white siya at ang kalaban niya ay ang pambato mismo nasa home court na si Super GM Bogdan. Yan ang may pinakamababang rating sa 10 players kaya kailangan na niyang manalo. Sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight F3. D5 si Bogdan, G3, G6. Opening pa lang po, nagbadya na kagad ng makunat na datingan, fianchetto system, Knight A3. Kung tawagin pala ito ay Neo Granfell defense. Nag C5 para kagad may pressure sa D4, nag-castle, Knight C6, at nag-D takes C5. Queen to queen variation. Type nyo ba yan? Kung ako, kasi pag white kasi once na ma-exchange ang queen, pa-equal ka agad eh. Bishop E6, dinipensahan ang pawn C4, nag-bishop E3. Ayan po, no? At ang novelty dito ay bishop E6. Knight E4 ang old line. Nakipagsabayan. Makapture man ang pawn sa C4, babagsak din ang pawn C5. Kaya dito, novelty bishop E6. Sinuportahan muna ni Bogdan bago mag-knight E4 at kukunin yung pawn C5. Pero nag-bishop E3 din. Halos symmetrical, parehong-pareho. Knight D7, threatening, pawn B2. Nag-knight D4. Knight takes D4, bishop takes D4, exchange, at nag-castle queenside. Para yung pawn sa B7 po ay may depensa at ma-activate pa ang rook. Ang ganda ng idea ni Bogdan. At knight takes C4, knight takes C5. Capture, Knight A5. Ayan, merong simple trap. Rook C1, ipipin. Nag-rook D7. Depensa sa B7. Rook C1. At may King B8. So, hindi pa rin pala pwedeng capturein ang knight kasi may check. Bishop F1, then Bishop H3. Yung ganoon pong pattern. Okay? Kaya, nag-B3. Knight A6. A3 para walang knight. B4. Bishop D5. Ito namang si Bogdan. Alam niya, mataas ang rating ni Wesley. Okay lang, mag-draw. Palit-palit na. Knight C7, F4, at nag-King C8 para depensahan ng tore. Napaka-eksakto rin ang ginagawa ni Bogdan. B6, eksaktong-eksakto mga kamatyas. Kasi kung aatras dito, halimbawa, mag-Bishop E6, ganyan na mangyayari. E5. So, ibang usapan nito. Slightly better ang puti dito. Pero yung B6 ang genius. Nakipagsabayan. Rook C1 pin, Rook D6, Rook C5, and Rook B6. Another good move. Eksakto lahat ang tira ni Bogdan. Grabe yung mga counterplay niya, no? Check, 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 Bishop F1, and Knight takes D5. Obligado pong ibigay yung pawn eh. Kasi kung hindi yan ibibigay, walang katapusang check ang mangyayari. Kaya to play on, ganyan ang mangyayari. Yun nga lang, talagang ang hirap na nito sa puti. Daming mga parehong-pareho eh. Okay, at Rook B3, depensa muna, Knight D5. Napaka-powerful po ng Knight. Nag-H4, King C7, Bishop C4, Rook C2, Bishop D3, and Rook A2. Nagpasayaw-sayaw. King E4, iniba ni Wesley para threatening King E5, mga ganun-ganun mamaya. Pero nag-King D6, King D4, Rook D2, and nag-King C4. Ang sarap sanang mag-push. Yun nga lang, may Rook A2. And pag nag-Bishop B5, mag-F6. So, ganun pa rin. Hindi pa rin makaka-push. Bantay sarado sa likod. May behind. Control. Balik tayo sa King C4, King C6, Bishop E4, Rook E2, Bishop F3, Rook E1, King D4. Ayan, nakikiramdam dito si Wesley kung ano yung mga gagawin pa na posibilidad na mapilit. Ayun, kinapture na. Then King takes D5. So, lamang ng isang pawn pero napakadali. May Rook E3. Double attack. Laging eksakto lagi. Ayun. So, hindi na nangahas si Bogdan na capturein ang pawn sa G3 kasi mag-A5.
Baka madelikado pa siya dyan, mga ganun-ganun. Madelikado pa. Kaya nagpaniguro, nag-rook A3, rook B4, saka kinapture yung pawn sa G3 para yung tore at least yan, may tempo pa na didepensahan yung pawn. Nag-rook A4 para kainin naman yung F4, King D7. Ayan, so nandito na naman po tayo sa usapang rook and pawn ending. Sa mga endgames po na pag-aaral, mag-follow kayo sa ating Facebook page Kamatchas. Nag-a-upload po kami ng mga video endgame studies doon. Napakagandang pag-aaral. So, King D7, King B6. Dito po kasi kung kakapturin ng tore, ang pawn sa F4, mag-A6. Talo ka agad immediately. Pag nag-rook A4, King B6. Talo na yan. Mag-A7, then rook A5. Okay? Kaya kailangan mag-King D7 muna para manatiling equal. King B6, King C8. Good move. On time yan para ma-reach yung B8 square. A6, King B8. So wala pa rin pong push. F5, para makapinsala na lang dyan sa kabila. Nag-rook E5, threatening Matchas. Pero kailangan guluhin yan, yung ganyan, syempre. At nag-King A5, rook F4, check. King A7, rook E7, check. At dito po ay, ayun, nagpabalik-balik na lang. Nauwi pa rin sa tabla, mga Kamatchas. Sayang, puti pa naman si Wesley at si Bogdan ang pinakamababang rating sa lahat eh. Na kumbaga, underdog, dapat umiscore ka dyan. Yun nga lang, talagang napakahirap po ng labanan sa long game. Super GM kasi yan, kaya hindi rin natin masasabi na madaling talunin. Super GM din kaya yan si Bogdan. Malapit na mag 2,700. Okay po, so ito ang standing. Silipin natin, ano na bang kaganapang nangyari sa iba din. Ang resulta, tablahan lahat eh. Tingnan nyo po, oh. Yung round number 3, tablahan lahat eh. Oh, napaka-dry ng round number 3. So, nangunguna pa rin si Fabiano Caruana sa score na 2 points. Gukesh, 2 points. Nepo, 1.5. Wesley, MVL, Pragnananda, Anish Giri, and Alireza Ferruja, 1.5 points. Nodirbek Abdu Saturov and Bogdan with 1 point. At tingnan natin kung makakapisa na ba si Wesley. Sa ngayon po ay 3 tabla na. Sa mga hindi pa nakakapanood ng rounds 1 and 2, uploaded lang sa ating YouTube, mga Kamatchas. Okay, ang ganda ng mga ganitong rook and pawn ending. Vital yan na dapat pag-aralan, mga Kamatchas. No? Lalabas yan sa game nyo. So mag-follow na po kayo sa ating Facebook page Kamatchas para lahat po ng mga endgame video tutorial doon na may mga practical drills, mapanood nyo at mag-save sa inyong mga database para pag lumabas po sa inyong game ay magagamit nyo talaga. Ma-apply nyo talaga. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pang chess updates.